Simula nga po sa pag-struggle ng Phoenix Suns ngayong season, bigla nga pong naging madali para sa kanila na makakuha ng panalo matapos silang magkaroon ng 3-game winning streak. At lahat ngang yan, nagkaroon sila ng impressive win laban sa Toronto Raptors, Chicago Bulls at Cleveland Cavaliers. Pero kung inyo ngang mapapansin na ipanalo nila ang mga ito nang wala ang tulong ni Bradley Beal na may iniindang injury ngayon sa kanyang binte. Yes mga idol, simula nang mawala ito sa lineup, bigla nga pong lumakas ang team. Kaya may ilang mga analyst ang nagsuggest na oras na talaga para sa Suns na tanggalin at i-trade si Bradley Beal. Wala rin naman masyadong impact ito at ambag at nakakasira pa sa momentum ng team dahil sa pagtatamo parati ng injury. Ang problema, dahil nga sa pagkakaroon nito ng no trade clause, hirap nga ang Phoenix Suns na ipamigay ito at i-trade sa ibang team ngayong season. Kaya mukhang mapipilitan silang pagtiyagaan ito hanggang sa matapos ang kanyang kontrata. Samantala, kasunod nga po ng pagkatalo noong nakaraan ng Lakers sa Bulls, meron lang nga po silang natitirang 12 laro na dapat panalunin kung gusto nilang makapasok sa playoffs at maiwasan ang play-in tournament. Pero hindi lang naman yan ang kasalukuyang problema dahil may ibang mga bagay ang dapat asikasuhin, kagaya ng sitwasyon ngayon sa kanilang two-way player na si Jordan Goodwin na meron lamang natitirang 2 laro. Kaya kailangan nga po nilang madaliin pagtanggal kina Cam Reddish at Alex Len para mabigyan ito ng bagong kontrata as soon as possible. Bukod kay Goodwin, meron na lang naman nga pong 7 games na natitira si Christian Coloco. Kaya kailangan nga po ni Pelinka pumili kung sino sa tatlo ang pananatilihin sa team. Kaya ayon sa ibinalgar, maliban kay Goodwin, balak rin naman ng front office na i-convert ang two-way contract na Christian Coloco sa isang regular contract. Gamit ang 7'1" tangkad nito at laki ng kanyang katawan, magagamit nila siya ng gusto bilang pamalit kay Jackson Hayes. Pero hindi rin naman sila pwedeng umasa na lang parate sa small ball at kay Jackson Hayes dahil posibleng magkaroon ito ng foul trouble. Kaya mas matalino nga kung bibigyan nila ng bagong kontrata si Christian Coloco bago ang regular season matapos. Sa kabilang banda, naputol ng Miami Heat sa wakas ang kanilang 10-game lose streak matapos nilang maipanalo ang laban sa Charlotte Hornets 122-105. Pero hindi rin naman nila ito magagawa kung hindi nag-init ang shooting ni Andrew Wiggins sa wakas sa kanyang pinakamagandang performance bilang Miami nang magtala siya ng 42 big points. Tinulungan rin naman siya dito ni Tyler Hero na merong 29 points at sa pagkapanalo umakyat na sa 30-41 ang record bilang pang-10. At kahit man sobrang nahihirapan ng Miami ngayon na manalo, hindi pa rin naman nila pagpapahingahin ang mga ito. Ibig sabihin, ayaw pa rin nilang mag-tanking para makakuha ng mas mataas na pwesto sa draft bagkus susubukan nilang mag-compete sa Eastern Conference Playoffs.